Kabanata 131 hanggang 140. Ang tugatog ng buhay. Kabanata 131. Nakatitig si Alex sa malaking asul na langit habang papalabas siya ng asexvilya. Mas gamaan ang pakiramdam niya sa kanyang sarili matapos tretuhin si Claire bilang isang baliw. Si Claire, gayunpaman, ay labis na galit. Pinagpapadyak niya ang kanyang mga paa habang sinusumpa si Alex. Tingnan mo, anong klaseng lalaki ang pinakasalan mo. Wala siyang matatag na kita at ngayon sinusubukan niya akong linlanggan ng pekeng tseke. Sa tingin niya ba ako ay isang tulala? Tingnan mo na lang kung gaano siya kangas ngayon. Sinabihan ko siyang ipagluto ako ng pagkain at tumanggi siya. Ano ba kasing pinagkakaabalahan niya? Pinapatay ang sarili. Sa sandaling iyon, aksidenteng natapakan ni Claire ang isang porselana na tipak at agad na napasigaw sa sakit. Sisiwit. Tiningnan ni Dorothy ang kanyang sugat at napagtantong gasgas lamang iyon. Pamantong hininga siya at sinabing, magtatrabaho na ako ngayon. Dapat kang kumain ng tanghalian kung nagugutom ka. Bumalik si Alex kung saan nangyari ang aksidente ni Claire. Si Jeremiah ay matagal nang wala at ang karamihan ay naghiwa-hiwalay. Sumakay siya sa kanyang puting BMW M8 at nagmaneho papunta sa malapit na bangko. Gusto niyang ideposito ang tseke na ibinigay sa kanya ng mga yawl. Naging maayos ang lahat. Sa sandaling ito, ang kanyang bank account ay may humigit kumulang 70 milyong dolyar na halaga ng ipon. Nagawa niyang kumita ng higit pa sa karaniwang white-collar worker na may interes lamang mula sa account na ito. Kahit si William ay hindi kumita ng ganito kalaki noong nabubuhay pa siya. Gayunpaman si Alex ay isang ganap na nagbagong tao. Para sa kanya, ang pera ay mga numero lamang at wala nang iba pa. Ginoo. Rockefeller, kung mayroon kang anumang mga deposito o mga katanungan tungkol sa mga pautang sa hinaharap, maaari kang palaging pumunta sa akin. Nandito ako para sa iyo anumang oras kahit saan. Magbibigay ako ng anumang iba pang espesyal na serbisyo na gusto mo rin. Ang nagsasalita ay isang mature na babae sa kanyang 30s. Kitang-kita ang mga dimples sa kanyang pisngi habang nakangiti ito ng husto. Siya ang vice-presidente ng bangko, si Lavender Davis. Nang dalhin ni Alex ang cheque para ideposito, labis siyang nagulat sa malaking halagang hawak nito. Excited siyang nagboluntaryo na tulungan din siya sa mga pamamaraan. Malaki ang pondo ni Alex kung tutuusin kaya normal lang sa kanya na kumilos ng ganoon. Ang bawat bangko ay nakikipagkompetensya upang makakuha ng mga star customer. Kung bubuo sila ng magandang relasyon sa mga naturang customer, tiyak na makikinabang ang bangko. Bukod dito kung siya ay magtatag ng isang personal na koneksyon sa mga sikat na customer tulad ni Alex, ito ay lubos na makikinabang sa kanya. Yay, okay. Matipid na sagot ni Alex. Ito ang business card ko, personal number ko ang nakalagay. Kung handa ka, Mr. Rockefeller, maaari mong palaging idagdag ang aking numero sa iyong mga kontak. Mas madali mo akong makontak sa ganoong paraan. Iniabot ni Lavender kay Alex ang isang card. Habang inabot ni Alex ang card, marahang hinaplos ni Lavender ang kanyang pinky sa palad nito, may misteryosong ngiti din ang nakaplaster sa kanyang mukha. Bahagyang natigilan si Alex. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng kanyang intensyon, sinusubukan niyang imbitahan siya na. Gayunpaman, hindi interesado si Alex sa kanya. Masasabi niyang makapalang makeup ng babae. Hindi siya mas maganda kaysa kay Claire, lalo na si Dorothy. Salamat pero hindi ko kailangan ng number mo. Hindi magugustuhan ng asawa ko kung may iba akong mga babae sa aking mga kontak. Umiti si Alex at tumalikod, umalis sa bangko. Ilang sandali pa, may napansin siyang malaki at pamilyar na figure. Si Nicholas Hudson iyon. Tuwang-tuwa si Alex at sumugod sa kanya. Akmang tatawagan siya, lumuhod si Nicholas at lumuhod sa harap ng isang babae sa publiko. Napansin niyang nanginginig ang boses ni Nicholas. Cheers, please, huwag kang pumunta. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Sisiwit. Galit na galit ang babae. Pakawalan mo ako. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay sapat ka na para makipag-date sa akin?
Tingnan mo ang iyong sarili, wala kang hitsura o katawan. Higit sa lahat, mas mahirap ka pa sa akin. Paano mo babayaran ang aking mga gastos kung gayon? Ni hindi mo ako makukuha ng pitaka. Bitawan mo lang ako at sumigaw. Kabanata 132. Kumapit si Nicholas sa mga binti ng babae. Cheres, hindi lahat ng pera. Ang mahalaga ay ang pag-ibig na mayroon tayo. Walang ibang tao sa mundong ito na magmamahal sa iyo ng higit kaysa sa akin. Sagot ng babae, basag siwit asterisk T. Wala akong pakialam sa pagmamahal mo, walang kwenta. Maya-maya lang huminto sa harap nila ang isang BMW 520. Isang binata ang lumabas sa bintana ng kotse ang ulo. Napangiti ng husto ang babae. Hoy babe, sa wakas nandito ka na. Paakay na ako sa kotse, wait lang. Paulit-ulit niyang sinipa si Nicholas. Pakawalan mo ako. Bitawan mo lang ako. Nandito ang boyfriend ko para sunduin ako, hindi mo ba nakikita? Ngayon, ito ay isang tao na nasa aking liga. Nakasuot siya ng Armani at nagdadrive din siya ng BMW. Hindi tulad mo, hindi siya nagmamaneho ng second-hand na Volkswagen. Hindi ko kailangan ng ganyang basura. Ang lalaki sa BMW ay tila kilala rin si Nicholas at nagpatuloy sa pangungutya sa kanya. Nicholas, akin na si Cheres. Kung hindi mo siya bibitawan sa sandaling ito, gagawin kong impyerno ang buhay mo. F***, you don't deserve to have a girlfriend, you poor fool. Komento ni Melissa Chan. Binago ito mula sa kakarampot dahil ang kakarampot ay isang panguri, hindi isang pangalan. Pamantong hininga si Cheres. Sinipa niya ito ng malakas sa kanyang mga hita gamit ang kanyang mga takong dahil hinamak siya nito. Biglang may malamig na boses ang nagsalita. Ang boring. Nagmamaneho ng 520 lang at umaarte na parang pagmamayari mo ang mundo. Ikaw ay walang iba kundi isang mahirap na tanga sa paningin ng iba, alam mo ba? Sino iyon? Sigaw ni Cheres, gusto niyang ipagtanggol ang boyfriend. Pero nang ma-realize niya na si Alex iyon, nag-iba agad ang ugali niya. Ay, iniisip ko kung sino iyon. Kaya ikaw, Alex, ang mahirap na tauna na nabubuhay sa kanyang asawa. Pareho lang kayong dalawa ni Nicholas na mahirap asterisk si receipt asterisk T. Magkakilala rin sina Alex at Cheres, nag-aaral sila noon sa iisang high school. Tinanong ng lalaki si Cheres, sino ang taong ito? Tumango ulit si Cheres. Alex Rockefeller, ang anak ng dating CEO ng Rockefeller Group. Pero talo lang siya ngayon. Nagpaalipin siya sa sex villa na nag-aalaga sa bawat maliit na bagay para sa 3 babaeng nakatira doon. Alex, kailangan mong itama ang iyong mga katotohanan. Hindi ka na ang makapangyarihang batang Panginoon ng Rockefeller. Talo ka lang na pinalayas ng sarili niyang pamilya. How dare you say na boring itong BMW 520? Kakayanin mo pa ba? Kung maaari, pagkatapos ay kumuha ng isa. Kung talagang makakakuha ka ng isa para sa iyong sarili, lulunukin ko ang batong ito ng buo ngayon din. Sabi ni Cheres habang sinisipa ang isang bato na kasing laki ng kamao. Napangisi si Alex. Hindi ako interesado sa modelo ng kotse na iyon. Bumaba na rin ang lalaki sa kanyang sasakyan. Napangisi siya at sinabing hindi ka interesado. Kaya't sinasabi mo na kaya mong bumili ng mas magandang modelo. Ipakita mo sa amin. Sa kanya napansin ang BMW M8 na nakaparada sa gilid at tumawa. Mas mahal ang BMW M8 na ito kaysa sa akin, interesado ka ba noon? Sa iyo ba ito? Gosh, tinatakot mo ako. Tumango si Cheres. Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng $2 milyong. Kung talagang kaya mong bilhin ang modelong ito, maaaring lumipad ang mga baboy. Sa sandaling iyon, nagbip ang puting BMW M8 at na-unlock. Hawak ni Alex ang isang pares ng M8 na susi ng kotse na maganda ang pagkakagawa. I'm sorry, akin talaga ito. Kumain ka na. Kung hindi mo kayang lunukan, dudurugin ko ito para sa iyo. Natigilan si Cheres at ang kanyang nobyo. Bumuka ang bibig nila para bang kasya ang buong bumbilya sa bibig nila.
Pagkatapos ng maikling paghinto, galit na sumigaw si Cheres, sino ang nakakaalam kung sa iyo talaga ang kotse na ito? Maaaring nagtatrabaho ka lang bilang valet dito o hiniram mo lang ito sa isang tao. Sa tingin mo ba napaka-idiot ko? Ang lalaki ay tila bastos din. Oo, ang lakas ng loob mong gumawa ng bluff sa kotse ng ibang tao na ganyan. Maaari mo ring sabihin na ikaw ang pangulo ng bansa. Biglang lumapit sa kanila ang Vice President ng bangko na si Lavender. Anong problema, Mr. Rockefeller? Maaari ba kitang tulungan? Tanong niya. Napansin niya ang lalaki at agad na binago ang kanyang ugali. Saway ni Lavender, Cedar Davis. Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magmaneho ng kotse ko? Kabanata 133. Natigilan si Alex. Hindi niya inaasahan na kilala ni Lavender ang lalaking BMW na ito. Cedar. Parang magkapatid sila. Nagsimulang magpanik si Cedar. Sis, well, ako. Nasira ang sasakyan ko kaya gamit ko ang sasakyan mo sa ngayon. Aniya habang patuloy na sinemyasan ng mga mata si Lavender. Kagagaling lang niya kay Cheres, gusto niyang magpakitang gilas sa harapan niya. Gayunpaman, hindi kinuha ni Lavender ang alinman sa kanyang mga senadoryos at sinabing, nasira ang iyong motorsiklo. Pagkatapos ay ayusin ito. Hindi mo ba alam na off-limits ang kotse ko para sa araw na ito? Oh, at humingi ng tawad kay Mr. Rockefeller ngayon. Nagdilim ang ekspresyon ni Cheres. Ang BMW ni Cedar ay hindi sa kanya, nagmamayari lamang siya ng isang motorsiklo sa buong panahon. Ang isang motorsiklo ay walang halaga kumpara sa second-hand na Volkswagen ni Nicholas. Itinuro ni Cedar si Alex at tinanong bakit ako hihingi ng tawad sa kanya. Hindi niya ito deserve. Isa lamang siyang alipin. Mas gusto kong humingi ng tawad sa isang aso. Biglang, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Cedar. Sinampal siya ng malakas ni Lavender at sumigaw, bastos ka. How dare you speak of Mr. Rockefeller like that? Si Mr. Rockefeller ay isang star customer ng aming bangko. VIP siya. Mag-sorry ka ngayon or else. Star customer. Nanlamig si Cedar. Hindi alam ni Cheres kung ano ang ibig sabihin ng pagiging star customer ng isang bangko. Gayunpaman, alam na alam ni Cedar ang pamagat na iyon. Ang isang star na customer ay kailangang magkaroon ng personal na ipon na mahigit 50 milyong dolyar. At iyon lang ang kanilang personal na ipon, hindi ang halaga. Kung sasaktan niya ang star customer ng kanyang kapatid, tiyak na gagawing miserable ni Lavender ang kanyang buhay sa loob ng isang buong taon. Hindi rin siya makakapag-ani ng mga benepisyo mula sa kanya. Agad siyang humingi ng tawad kay Alex. I'm sorry, Mr. Rockefeller. Kasalanan ko ang lahat, hindi dapat kita ininsulto, hindi kita dapat sinigawan. Patawarin mo sana ang mga nagawa ko. Pagkatapos ay hinawakan niya si Cheres sa kanyang buhok at sinimulang sampelan sa mukha. Lahat ng ito ay dahil sa B***stick na ito. Niloloko ka niya, naliligaw ako sa mga salita niya. Napasigaw si Cheres sa sakit at tinuro si Nicholas. Nicholas Hudson. Ganyan ka ba talaga kawalang kwenta? Tigilan mo siya ngayon. Namumula ang mga mata ni Nicholas ngunit tila handa siyang suntukin si Cedar. Gayunpaman, idiniin siya ni Alex gamit ang isang kamay na hindi makakilos. Hindi nakaimik si Alex. Cheres Burr, ganyan ka ba talaga kawalanjiya? Ininsulto mo lang si Nicholas, tinawag siyang walang kwenta. Ngunit ngayon ay inuutusan mo ang iyong dating nabugbugin ng iyong kasalukuyang kasintahan. Mental ka ba? Pagkatapos ay kumaway siya kay Cedar at sinabing, ikaw, mawala ka. Kung sasampalin pa niya ang sarili niya, malapit nang mapuntahan muli si Alex. Sinipa ni Lavender si Cedar sa kanyang binti. Ngayon salamat kay Mr. Rockefeller at mawala ka. Nang makaalis si Cedar, ngumiti si Lavender at sinabing, I'm really sorry, Mr. Rockefeller. Ang aking kapatid ay sadyang walang ingat at nauwi sa gulo sa iyo.
I treat kita sa lunch mamaya bilang paghingi ng tawad, okay lang ba iyon sa iyo? Hindi na kailangan yan. Magkaibang individual kayong dalawa. Dapat bumalik ka na lang sa trabaho, MS. Davis, dismissive na sagot ni Alex. Si Reed. Biglang nagring ang phone ni Alex. Ito ay isang tawag mula sa magandang tindera mula sa BMW dealership store, si Chloe Zia. Ang malambot at matamis na boses ni Chloe ay nanggaling sa kabilang bahagi ng telepono. Ginoo. Rockefeller, naayos na ang iyong BMW M8. Gusto mo bang ikaw na mismo ang kunin o gusto mong ipadala ko sa iyo? Napatitig si Alex kay Nicholas na tila nataranta. Pakipadala ito, ipapadala ko sa iyo ang aking lokasyon sa ilang sandali. Nangako si Chloe na ipapadala ang sasakyan sa loob ng 15 minuto. Pumaling si Alex kay Cheres na namamaga ang mukha dahil sa sampal. Cheres Burr, hindi mo deserve si Nicholas. Isa ka lang good for nothing gold digger. Deserve niyang makasama ang babaeng mas magaling kaysa sa iyo. Kabanata 134. Napangisi si Cheres. Nagbibiro ka ha? Siya. Ang sino mang random na estranghero sa mga kalye ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa siya ay magiging. Sinipa niya ang Volkswagen na nakaparada sa gilid. Ito ang kotse ni Nicholas. Tignan mo sinong nagmamaneho pa ng ganitong sasakyan. Ang mga mahihirap na F*6 lang na katulad niya ang gagawin. Tumango si Alex. Tama ka, Nicholas deserves a much better car than this, it's just way out of his league. Iyon ang dahilan kung bakit paparating na ang isang bagong-bagong BMW M8. Ngayon iyan ang tunay na nararapat kay Nicholas. Karapat-dapat siya sa isang BMW M8. Anong biro? Makalipas ang 15 minuto, pinaandar ni Chloe ang sasakyan papunta sa kinaroroonan ni Alex. Nanlaki ang mga mata ni Cheres nang makita ang BMW M8. Ibinigay ni Alex kay Nicholas ang mga susi at sinabing iyon na ang kotseng ito. Malapit nang mahulog si Nicholas sa mental breakdown noong panahong iyon. Gayunpaman, nagulat siya nang matanggap niya ang mga susi. Alex, nagbibiro ka ba? Para sa akin. Bakit ang isang tulad ko ay karapat-dapat na magkaroon ng isang marangyang kotse na tulad nito? Kaya mo basta sabihin ko. Ngayon kunin mo o babasagin ko ang kotse. Bahagyang kumaibat ang isang sulok ng bibig ni Chloe habang kinakabahang nakatitig kay Alex. Tiyak na gagawin ng baliw na ito ang mga ligaw na aksyon. Tulala pa rin si Nicholas habang nagpatuloy si Alex, pero hindi ka ba nahihiya na lumuhod sa harapan ng gold digger gaya ni Cheres at sa publiko rin? Nahihiya ako sa'yo, alam mo ba? Napakaraming mas mahuhusay na babae dyan, hindi mo ba nakikita? Tingnan mo tulad nitong kagandahan dito, mas magaling si Chloe Zia kaysa sa kanya. Marahang hinaplos ni Chloe ang mukha, medyo nahiya sa biglaang papuri. Okay, so it's settled. Iyong kotse na ngayon. At saka, hindi ko ito ibinibigay sa iyo ng libre. Sinusubukan kong magsimula ng isang bagong kumpanya kamakailan lamang. Kung tutulungan mo ako, magiging regalo ang kotse na ito. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Alex sina Chloe at Nicholas para sa tanghalian, naiwan si Cheres na nakatulala sa mga lansangan. Sinimulan niyang pagsisihan ang kanyang mga pinili na nais niyang baguhin ang nakaraan. Si Reed. Hindi pa rin nakakamove on si Nicholas kay Cheres. Gayunpaman sa malupit na pagsaway ni Alex at payo ni Chloe, nagawa niyang bitawan siya. Alex, magsisimula ka ba talaga ng kumpanya? Anong kumpanya? Naalala ni Nicholas at nagtanong. Kailan pa ako nagsinungaling? Umirap si Alex, walang kwenta ang mga kasinungalingang sinabi niya sa asawa. I mean, it's not really my company. Ang nanay ko ang gustong magsimula ng isa. Ito ay sa Michigan. Interesado ka ba? Ay. Pag-iisipan ko. Isipin mo ang aking Sirichit asterisk. Sabi ni Alex habang hinahampas si Nicholas sa likod ng ulo niya. Tignan mo, puro laro lang ang ginagawa mo sa bahay ngayon. Karamihan sa ginagawa mo ay mangolekta ng upa mula sa iyong mga nangungupahan. Magmumukha kang baboy kung magpapatuloy ito.
Gusto mo bang mangolekta na lang ng renta habang buhay? Naayos na. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatrituhan ng masama. Bibigyan din kita ng bahagi ng aming mga stock. Kung hindi ka papayag dito, pupuntahan ko ang kapatid mo. Oh, ikaw, walang awa mo. Kinailangang kumain ng damo mula sa hardin ni Alex ang kanyang bayaw sa basag siwit *T huling pagkikita nila. Kung tatanggihan ni Nicholas ang alok na ito, tiyak na pipilitin siya ng kanyang kapatid na si Merida na kainin ang damong ibinuka ni Sean. Pinunasan ni Chloe ang kanyang malalaking mata na parang do at nagtanong, masyadong malaki ang kumpanya mo, Mr. Rockefeller. Iniisip ko kung may pagkakataon ba akong magtrabaho para sa iyo. Napangiti si Alex. Hindi naman talaga ganoon kalaki. Ang paunang pondo ng pamumuhunan ay humigit kumulang 50 milyon lamang ngunit tiyak na lalago ito sa hinaharap. Kung talagang interesado ka, MS. Zia, I'll welcome you with open arms. Nangangako akong bibigyan ka ng sweldo na mahigit 30,000 dolyar. Tungkol naman sa mga detalye, bibigyan ka ng nanay ko. Sagot ni Chloe. Sige, kung ganoon. Tinatanggap ko ang iyong alok. Kapala, nasa Michigan din ang bahay ko. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Alex ang dalawa pabalik sa Maple Villa. Laking gulat ni Chloe nang makita ang napakalaking villa. Gayunpaman, napansin ni Alex si Maya pagkapasok niya sa bahay. Maya, bakit ka nandito? Hawak-hawak ni Brittany si Maya sa braso, nakangiti ng husto. Tinabihan ko si Maya. Ano? Tutol ka ba? Kabanata 135. Bakit naman ako tutol dyan? Tinatanggap din kita. Napangiti agad si Alex. Inilibot ni Brittany ang kanyang mga mata. Yan ang mas gusto ko. Pinati niya sina Nicholas at Chloe na sumunod sa likuran ni Alex. Nicholas, dumaan ka rin. Oh, anong magandang babae. Girlfriend mo ba siya? Umiling si Nicholas at tumanggi. Hindi, Mrs. Rockefeller. Kaibigan siya ni Alex. Si Reed. Sabi ni Alex, ipapakilala kita sa kanya. Si Chloe Zia ito. Kinuha ko siya bilang isang empleyado para sa iyong kumpanya. Siya ay isang kamanghamanghang tindera, masipag din. Higit sa lahat, napakabait niyang tao. Matingkad na ngumiti si Brittany habang inaakay si Chloe sa mesa, pinaupo siya. Umiti din si Maya. Nay, halos handa na ang dessert, ihahain ko na. Iniluwa ni Alex ang tsaa na kasi simula pa lang niyang inumin. Anong tinawag mo sa kanya? Nagtaas ng tingin si Maya. Ang iyong ina ay ang aking ina mula ngayon. Pagkatapos ay nagsuot siya ng isang pares ng tsinelas at pumunta sa kusina. Natigilan si Alex. Pumiti si Brittany at hindi rin nagpaliwanag. Tinabol niya si Maya at hinayla sa gilid. Maya, ikaw. Ginugulo mo ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya pumayag ka na maging pangalawang asawa ko gaya ng hiniling sa iyo ni nanay. Ito ay isang patuloy na biro sa pagitan ng tatlo sa loob ng higit sa isang taon. Matagal nang magkakilala sina Maya at Brittany na nagiging mas malapit sa paglipas ng panahon. Alam ni Alex na mas gusto ni Brittany si Maya kaysa kay Dorothy. Gayunpaman, nagustuhan ni Alex si Dorothy kaya nagpasya si Brittany na huwag pakialaman ang kanilang relasyon. Noon, nagbiro si Brittany na maging pangalawang asawa ni Alex si Maya kung mabubuhay sila noong sinaunang panahon. Lumingon sa kanya si Maya at humakbang pasulong. Nakadikit ang buong katawan nito sa kanya. Hindi siya natatakot sa ganoong intimate touch sa lahat. Umiti siya ng nakakaloko at sinabing, oo, ginawa ko. Masaya ka ba? Ako, hindi nakaimik si Alex. Bigla siyang tinulak ni Maya at napatingin sa pantalon niya, natatawa. Mangarap pa. Naiisip mo ba talagang maaari kang magkaroon ng dalawa sa parehong oras? Makinig ka, hindi ako ang magiging pangalawang asawa mo. Kailangan mo na akong tawaging sis mula ngayon. Kunin mo, lil bro. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay naging jowa na ako ni Mrs. Rockefeller. Kaya ikaw ang aking ninong ngayon, dummy. Okay, enough talking. Halika, tulungan mo ako sa kusina.
Si Reed. Gumawa ako ng isang malaking batch ng mga dessert. Ha? Bakit wala ka sa trabaho? Nag-resign ako. Magpo-focus na ako sa pag-aalaga sa nanay natin mula ngayon. Naunawaan lamang ni Alex ang dahilan ng mga aksyon ni Maya pagkatapos ng mahabang paghinto. Sa pagtingin sa magandang figure ni Maya, naunawaan niya. Nagagaling lang ng kanyang ina sa kanyang karamdaman, ngunit nawalan din siya ng asawa. Bukod dito, siya ay ipinagkanulo ng kanyang pamilya, ang kanyang kumpanya ay nilamon, at ang kanyang reputasyon ay nasira. Sa lahat ng nangyayaring ito, tiyak na nasasaktan siya. Gayunpaman, napakatigas ni Brittany. Itatago niya ang negatibong damdaming iyon sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi ipahahayag sa harap niya. Bilang isang lalaki, si Alex ay hindi kasing malasakit at mapagmahal bilang isang babae. Salamat, MCs. Tumampot si Maya ng isang plato ng brownies at mahinang sinabi, nagkahirap si nanay nitong mga nakaraang araw. Dapat mo siyang kausapin kung may oras ka. Siya. Umiyak kanina lang. Naikuyong ni Alex ang kanyang mga kamao at dahan-dahang binitawan ang mga ito, tumango bilang pagsang-ayon. After plating the brownies, Maya said, "Okay now, I'll serve this." Maghugas ka ng ilang plato ha. Bigla, habang pinupulot niya ang plato, napahagulbol siya. Aba, ang init. Medyo namumula rin ang mga kamay niya. Agad na hinawakan ni Alex ang kamay niya at kinaladkad papunta sa lababo. Pinuhusan niya ng malamig na tubig ang paso nito at pinagsalubong ang mga kilay. Bakit ang clumsy mo? Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-agos ng malamig na tubig, itinaas niya ang kanyang kamay upang tingnan muli ang paso. Anong pakiramdam mo? Masakit pa ba? Tinitigan ni Maya si Alex, ang kanyang mabagsik ngunit mapagmalasakit na ekspresyon ay lubos na nagpatunaw sa kanyang puso. Gayunpaman, nang lumingon ito sa kanya, pinaikit niya ang kanyang ilong. Medyo paso lang, hindi naman masakit. Tignan ninyong lahat, kayo nagpanik, hindi ba kayo lang ang pinaka-auto? Inalis ni Alex ang kamay niya. Nag-aalala ako na nasunog mo ang iyong kamay. Pero tinatawag mo pa akong tanga. Anong gagawin ko sa'yo? Kabanata 136. Aba, tanga ka. Sige, ihain mo ito. Medyo magaspang ang balat mo kaya hindi ka masunog. Oo, isa lang akong baka, hindi ako mabibigla sa mainit na temperatura. Kinuha ni Alex ang plato at lumabas ng kusina. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Maya sa likuran niya. Ngunit hindi niya narinig ang pag-ungol nito sa sarili sa bandang huli. Mabuti naman. Masaya ako na nakikita kita araw-araw na ganito. Pagkatapos ng dessert, nagsimulang magtalakayan sina Brittany, Maya, Chloe at Nicholas tungkol sa bagong kumpanya. Masasabi ni Alex na hindi lang nag-resign si Maya para samahan si Brittany, gusto rin niyang tulungan siya sa bagong kumpanya. Ngunit muli, may posibilidad na si Brittany ang nag-imbita kay Maya. Hindi interesado si Alex sa larangan ng negosyo kaya gumawa siya ng dahilan para magsaliksik tungkol sa Yowl's Slans Joda. May depekto pa rin ito pagkatapos ng lahat. Makalipas ang kalahating oras ng pagsasaliksik, kinuyom ni Alex ang isang piraso ng tela sa kanyang kamay at pinaandar ang kanyang chi. Nang bitawan niya ang pagkakahawak, naging abo na ang tela. So ito ang The Slans Joda. Pulong niya sa sarili, marahang ipinilig ang ulo. Kung ikukumpara sa Force, itong tinatawag na Slans Joda of the Owls ay literal na basura. Kung ang Force ay ilalarawan bilang isang malaking lungsod na may agarang akses sa anumang transportasyon, ang Slans Joda ay magiging isang lumang nayon na may maputik na mga landas. Makalipas ang isa pang kalahating oras, nakaisip si Alex ng 10 o iba't ibang paraan para amyendahan ang tradisyonal na martial arts ng mga Yawl. Sa huli, nakapili siya ng isa na pinakaangkop para sa mga Yawl kahit na ang mga babae ay madaling makapagsanay nito. Isinulat niya ang mga bagong susog sa isang piraso ng papel at iniwan ito sa kanyang mesa. 3:00 na ng hapon ng late na dumating si Walt sa villa. Si Walt ay nakasuot ng napakagandang matingkad na pulang damit noong panahong iyon. Hindi napigilan ni Maya na mapatingin sa hindi makapaniwala nang lumabas si Walt sa kanyang Lamborghini MS.
Floor mula sa Thousand Miles Conglomerate. Anong ginagawa niya dito? Noon, kailangang makipagkita si Maya sa Thousand Miles Conglomerate dahil sa trabaho. Nakipagkita rin siya kay Waltz. Ang napakarilag ngunit malupit na babaeng ito ay nag-iwan ng impresyon kay Maya. Bilang inaanak ni Lex Gunther, ginawa rin ni Waltz ang pangalan para sa kanyang sarili. Siya ang CEO ng kumpanya ng Sea Freight ng Thousand Miles Conglomerate at pinamahalaan ang isang katlo ng mga pangangalakal na dala ng tubig sa California. Nabalitaan na isa siya sa Thousand Miles Conglomerate 3 Great Chieftains ng Underworld ng California. Di ba dapat may koneksyon si Alex o si Brittany sa ganyang babaeng amo? Nandito ba siya para sa akin? Agad na sumugod si Maya para salubungin siya. MS. F. Gayunpaman, hinawakan ni Waltz ang isang bento sa kanyang mga kamay at nagmadaling lumapit kay Brittany, hindi pinapansin si Maya. Masayang sinabi niya, "Madam, ito ang ilang pastry na binili ko sa Aroma Patisserie ng City South para lang sa iyo. Ito ay mabuti para sa parehong kalusugan at kagandahan. Subukan mo, please." Binuksan niya ang bento at inabot kay Brittany ang isang pares ng chopstick. Laking gulat ni Maya. Ito ba talaga ang MS? Floor na kilala ko. Bakit magkakilala sina MS? Floor at Ninong. Noon lang tinanong ni Waltz, "Madam, where's brother Alex? Wala ba siya sa bahay?" "Nasa itaas siya, hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Pupuntahan ko siya." Pagkatapos noon, marahang tumanggo si Waltz kay Maya at umakyat sa taas. Narinig na ni Alex ang usapan nila sa ibaba. Habang kumakatok si Waltz sa pinto, sumagot si Alex, "Pasok ka. Buong araw ka bang nanggugulo? Ang iyong trabaho bilang isang alipin ay tila napakadali." Isinara ni Waltz ang pinto at lumapit kay Alex na may seryosong ekspresyon. "Pumunta ako sa West Hill Prison. Namatay kagabi ang driver na naaksidente kasama ang mga magulang mo noong nakaraang taon." Kabanata 137. Ano? Namatay? Paano siya namatay? Laking gulat ni Alex. Muntik na siyang mapatalon sa kinauupuan niya. Ang driver ng truck na si Anthony Pattinson ang pinakamahalagang lead sa katotohanan tungkol sa aksidente. Kung namatay siya, nangangahulugan iyon na nawala ang kanilang pangunguna. Pumunta ako doon just to confirm it. Sinabi nila na sinubukan niyang tumakas at nauwi sa pagkakakuryente. Nasunog ang buong katawan niya, may mga litrato pa ako ng bangkay niya. Gusto mo bang makita? Tumanggo si Alex. Pagkatapos ay nag-scroll si Walt sa kanyang telepono upang hanapin ang larawan. Talagang nasunog ang bangkay, halos hindi na siya makilala. Hindi yan tama, umiling si Alex. Hindi tama, lumingon si Waltz kay Alex. Hindi ba ito si Anthony Pattinson? Hindi siya yun, ngunit ang sanhi ng kamatayan ay hindi pagkakakuryente. Hindi mapapansin ng iba kung nakuryente o napatay si Anthony. Gayunpaman, si Alex ay hindi tulad ng karaniwang tao, siya ay nilagyan ng sukdulang kaalaman sa medisina. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa larawan, masasabi niya na ang lalaking ito ay pinatay, pagkatapos ay nakuryente, ito ay para sirain ang ebidensya. So, sinasabi mo na may pumatay kay Pattinson? Tumanggo si Alex at kinuha ang kanyang telepono na zoom sa lalamunan ng bangkay. Nakikita mo ba yon? This bone looks out of place, naputol ang leeg niya. Tingnan mo rin ang kanyang mukha, ang mga taong nakuryente ay hindi dapat magkaroon ng ganoong ekspresyon pagkatapos ng kamatayan. Pagkatapos magpaliwanag, ibinalik niya ang telepono kay Waltz. Gayunpaman, ang kanyang daliri ay nadulas at nag-scroll sa susunod na larawan sa kanyang gallery. Napatitig si Alex sa telepono at lalong lumakas ang paghinga niya. Ito ay isang napaka-espesyal na selfie. Ang ganda ng katawan mo. Pagpupuri niya. Sisiwit. Namula ang mukha ni Waltz. "Sak, may suot pa akong damit sa picture na yan, bakit gulat na gulat ka? Mas mabuting gawin mo ito sa iyong asawa sa lalong madaling panahon, kung hindi, magkakaroon ka ng mga reaksyon mula sa anumang bagay na may mga butas sa kanila." Pagkatapos noon, nag-dial agad ng numero si Waltz.
Tinatawagan niya ang isa sa kanyang mga kampan sa Thousand Miles Conglomerate. Inutusan niya silang patuloy na imbestigahan ang pagkamatay ni Anthony at dapat nilang mahanap ang pumatay sa kanya. Nang matapos ang tawag, nilainggan niya si Alex at sinabing, huwag kang mag-alala, kung talagang pinatay si Patterson, tiyak na mahahanap natin ang mamamatay tao. Naglakad si Alex sa may bintana at tumingin sa labas, walang laman ang tingin niya at hangkag. Bumisita lang siya kay John 2 araw na ang nakakaraan para balaan siya, ngunit namatay si Anthony sa maikling panahon pagkatapos noon. Mukhang may malawak na koneksyon si John kung kaya niyang pumatay ng isang taong nakakulong pa rin. Lumapit si Waltz kay Alex at sinabing, naghihinala ka ba sa mga Rockefeller? Sagot ni Alex, I saw my dad's secretary just a while ago, she's in her 30s now. Siya ang naging kanang kamay na babae ni John pagkatapos ng pagkamatay ng aking ama. Ang isang bagay sa partikular ay hindi ko inaasahan na siya ay isang manlalaban. Medyo malakas din siya. Kung hindi ko pa pinagaling ang mga sugat mo kahapon kahit na hindi ka makakalaban sa kanya. Oh. Ano ang kanyang pangalan? Titingnan ko siya para sa iyo. Paminta Kimmich. Sige, noon lang naalala ni Waltz kung bakit siya nandito. Kuya Alex, inipon ko na lahat ng materyales na hiniling mo sa akin. Kaya, kailan natin gagawin ang mga tabletang iyon? Bahagyang natigilan si Alex. Tapos ka na bang mag-ipon? Masiglang tumango siya. Sumagot si Alex, kailangan nating kumuha ng espesyal na alchemy stove para gawin ang mga tabletang iyon. Ito ay medyo mahirap na makahanap ng isa ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong maghanap ng kapalit, hindi ito puputulan ng mga normal na kalan. Maaari kaming palaging pumunta sa isang platero at magpagawa ng isa. Pumalukip-kap si Waltz, tinapik ang baba gamit ang isang daliri. Isang alchemy stove. Sa palagay ko ay maaaring mayroon nito, tatawagan ko sila. Talagang ang babaeng ito ay ang underground tyrant ng California, ang kanyang mga koneksyon ay hindi mapaniwalaan. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Waltz, oo, medyo marami ang mga kalan na iyon sa Antique Market. Gusto mo bang tingnan ngayon? Kabanata 138. Sumenya si Alex patungo sa ibaba at agad na nahuli ni Waltz ang kanyang mensahe. Ang Rockefellers ay nasa gilid pagkatapos ng lahat. Sino ang nakakaalam kung kailan sila magpapadala muli ng mga hitmen? Kailangang tiyakin ni Alex na ganap na ligtas si Brittany bago umalis. Komento ni Melissa Chan. Hindi sigurado kung ito ay dapat na nakaraan o kasalukuyan. Dahil sa insidente ni Claire, kinailangan ding magmadali ni Alex kaninang umaga na iwan si Brittany mag-isa sa bahay. Ito ay naging medyo hindi mapalagay sa kanya. At sa pagkamatay ni Anthony, hindi niya napigilan ang sarili na pumikit dito. Tatawag ulit ako, napangiti si Waltz. Sa pagkakataong ito, tinawagan ni Waltz si Asher. Sige, maya-maya pa ay nandito na si Asher. Dinadala niya ang ilan sa ating mga tauhan para protektahan din ang lugar na ito. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Huwag kang magdulot ng labis na kaguluhan. Baka hindi gusto ng nanay ko na nakikipag-ugnayan ako sa mga tao mula sa Thousand Miles Conglomerate. Lumingon si Waltz at tinitigan siya ng masama. Ano ang mali sa Thousand Miles Conglomerate? Masama ba ang tingin mo sa amin? Nagpa siya si Alex na manahimik. Pagkway panatag sa kanya ni Waltz. Huwag kang mag-alala, naiintindihan nila. Lihim nilang paprotektahan siya. Tumanggo si Alex na may kasiyahan. Biglang naisip ang isang ideya. Ang paghahanap ng taong magpoprotekta sa kanya ay hindi magpapalakas sa kanya kaya hindi pa rin siya lubos na napanatag. Siguro kung makakasama rin ako ni nanay sa pagsasanay. Di ko kailangan na magkaroon siya ng mahusay na martial arts skills. Kailangan ko lang siya para maprotektahan ang sarili niya. Ang force ay napakahirap at mahirap intindihin. Hindi ko rin naiintindihan ang lahat ng ito kaya bawal iyon. Isang paraan para sanayin ang kanyang chi. Maya-maya lang ay napunta ang atensyon niya sa papel na nasa table niya. Ito ang binagong bersyon ng The Owl's Slans Joda na angkop para sa lahat ng kasarian at edad. Gayunpaman,
Ang kanyang sariling ina ay nangangailangan ng isang bagay na mas makapangyarihan, isang bagay na may mas potensyal na protektahan ang kanyang sarili. Sisiwit. Nagpasya siyang subukang gumawa ng higit pang mga pagbabago sa The Owl's Swans Jodo bilang mga pangunahing kaalaman. Nais niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong sa pagpapalakas ng Chini Brittany. Sa loob ng kalahating oras dumating si Asher at ang kanyang mga kampan sa Maple Villa. Pagkatapos noon umalis sina Alex at Waltz at dumiretso sa Antique Market. Tobias. Nandito ako. Nagsimulang sumigaw si Waltz nang makapasok siya sa tindahan. Itinaas niya ang payat niyang mga daliri at tinapik ang counter. Tila kilalang kilala ng lahat sa tindahan si Waltz na tinutukoy siya bilang MS. Floor ng may lubos na paggalang. Bahagyang nagulat si Alex ngunit nagpasya siyang huwag magtanong ng anuman. Ilang saglit lang ay may sumulpat na lalaki mula sa likuran. MS. Floor, nandito ka. Inihanda ko na ang hinihiling mo. Nasa loob sila. Ikaw at ang magaling na sir na ito ay maaaring pumasok at tingnan. Masasabi ni Alex na medyo formal na nagsasalita ang lalaking ito kay Waltz. Nakayuko pa siya at marahan ding tumango. Mukhang napakalakas ni Waltz sa lugar na ito. Papasok na ba tayo, Kuya Alex? Lumingon si Waltz kay Alex. Oo naman. Napagtanto ni Tobias na malapit sina Alex at Waltz mula sa kung paano siya tinutukoy nito. Nagulat man siya ay agad din siyang naging magalang kay Alex. Akala niya ay isa lang si Alex sa mga kampan ni Waltz. Hindi niya inaasahan na siya ang magiging kapatid niya. Pagpunta nila sa likod na silid, 3 alchemy stoves ang nakalagay sa mesa. Iba-iba sila sa laki at pagod na. Ang isa sa kanila ay tila bastos kumpara sa iba, wala itong paa. Parang bagay na galing sa basurahan. Anong meron dito? Paano ka makakapagbenta ng ganoong basura? Tobias, kailan ka nagsimulang magbenta ng scrap metal ha? Nanginginig si Tobias sa puntong ito. MS. Floor, hindi mo ba hiniling sa akin na ilabas ang lahat ng alchemy stoves na mayroon ako? Medyo bihira na ngayon ang mga alchemy stoves, wala pa rin silang market. Ito lang ang meron ako. Malamang sila na lang ang natitira sa palengke na ito. Tingnan mo ang isang ito ay nakakonsign para ibenta. Lumingon si Waltz kay Alex. Kuya, anong sabi mo? Bakit hindi natin kunin ang isang ito? Mukhang ito ang pinakamaganda sa kanilang 3. Umiling si Alex at sinabing, hindi, gusto ko ang pinakamasama. Kabanata 139. Ano? Walang pa ang isang ito. Hindi man lang ito tatayo, ano kayang silbi nito? Nagsalita si Waltz, halatang nalilito. Nagningning ang mga mata ni Alex at mahina kong sumagot, ito ang pinakamabigat. Walang imak si Waltz. I guess we're buying the scrap metal then. Hey, Tobias, gusto ng kapatid ko ang pinakashabihest. Ano ang iyong presyo? Timbangin mo at tapusin mo na ito. Walang sabi-sabing ngumiti si Alex, sobrang excited siya. Maaaring kulang ang isang paa ng shabby alchemy stove, ngunit ito ang pinakamaganda sa 3. Naramdaman niya ang bahagyang pagdaloy ng enerhiya sa loob ng kalan. Ipinahihiwatig nito na ang mabahong kalan na ito ay maaaring isang mystical object. Pumiti si Tobias. MS. Floor, kung nagustuhan ng kapatid mo, kunin na lang niya, hindi ako hihingi ng pera. Ang bagay na ito ay isang aksaya ng espasyo pa rin. Itatapon ko sana ito kung hindi pa buo ang base. Sige, ako na ang kukuha. Ang kalan ay hindi malaki, ngunit ito ay medyo mabigat. Gayunpaman, ang gayong timbang ay wala kay Alex. Paglabas pa lang nila ng tindahan, may pumasok at tuwang-tuwa. Tobias. Nasa green kami. Sa berde. Isang malasalamin na Imperial Jadeite, medyo luma na rin ito. Ito ay magiging isang malaking bagay. Namula ang mukha ni Tobias dahil sa excitement. Oh my God, talaga. Isang malasalamin na Jadeite din. Gaano kalaki? Saan iyon? Dalhin mo ako ngayon. Biglang bumalik si Tobias sa realidad na pagtanto niyang nasa tindahan pa rin niya ang dalawang makapangyarihang figure, sina Waltz at Alex. Lumingon siya at humingi ng tawad.
Paumanhin, MS. Floor. Nawala ako saglit doon. Tanong ni Waltz, ano ang pinag-uusapan ninyo? Ano ang ibig mong sabihin sa Isaberde? Sumagot si Tobias, iyan ay slang sa loob ng stone gambling community. Sa berde ay nangangahulugan na may nakakita ng jadeite mula sa mga ores. Ang isang malasalamin na Imperial Jadeite ay magiging isa sa pinakamahusay doon. Mga Jadeites. Ramdam ni Alex ang pagtibok ng kanyang puso. Nakuha niya ang ilang chi mula sa isang jade noong nakaraang pagkakataon na tinulungan siyang mapabuti ang The Force sa ikatlong antas. Naramdaman niya ang pag-agos ng chi sa loob ng jade kaya't iniisip niya kung mararamdaman din ba niya ito sa loob ng ores. Habang nasa isip pa rin ang kaisipang ito, nilainggan niya si Waltz. Waltz, medyo interesado ako sa stone gambling, pwede ba tayong tumingin din? Si Waltz ay hindi interesado sa anumang paraan. Hindi mahalaga sa kanya ang pera, lalo na ang pagsusugal sa bato. Ang tanging bagay na interesado siya ay ang martial arts. Gayunpaman, dahil masigasig si Alex sa pagpunta, hindi siya makatanggi. Muli nilang iniwan ang kalan sa tindahan at tumungo sa tindahan ng sugal na bato. Ang balita tungkol sa malasalamin na Imperial Jadeite ay kumalat na parang apoy at ang tindahan ay naging lubhang masikip. Sisiwit. Pinag-uusapan ng lahat ang maswerteng lalaki na bumili ng bato. Nandoon pa rin ang lalaki. Matandang lalaki iyon at tumetalon sa tuwa. Ang kanyang bato ay hindi pa ganap na naputol at may gumagamit ng mataas na presyon ng tubig upang maingat na mailabas ang jade. Karaniwan, ang mga glassy Imperial Jade ay mas mahal kaysa sa isang regalo ni Felix sa kanya na nagpapahiwatig na ang chi ay dapat na dumadaloy din sa jade na ito. Gayunpaman, hindi man lang maramdaman ni Alex ang chi sa jade. Marahan niyang ipinilig ang ulo, alam niyang masyado na siyang umaasa. Kung ang bawat piraso ng jade ay mayroong chi sa loob ng mga ito, maa-absorb niya ang isang nakakabaliw na halaga ng chi sa pamamagitan ng pagbisita sa isang jade store. Nangangahulugan ito na isang maliit na bilang lamang ng mga jade ang magkakaroon ng chi na dumadaloy sa kanila. Bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses sa gitna ng mga tao. Honey, gusto kong subukan ang stone gambling, gusto ko ring maging green. Inangat ni Alex ang kanyang tingin at napagtanto na ang babaeng nagsasalita ay si Chloe Marionette. Kabanata 140. Nakasuot siya ng mamahaling Chanel outfit na ipinarace din sa isang LV purse. Kamukha niya ang ibang mayamang babae. Nakakapit siya sa isang lalaki kahit na hindi na ang lalaki ang huling nakita niya. Sa halip, sa pagkakataong ito siya ay isang mamantika na matanda sa kanyang 40s. Gayunpaman, ito ay medyo normal para kay Chloe, kaya niyang lumipat mula sa isang lalaki patungo sa isa pa ng napakabilis. Noon lang napansin din ni Chloe si Alex. Gulat na gulat ay agad siyang nagpalitaw ng mukha at inis na tinitigan siya. Ilang beses na siyang sinampal sa LG. Balfour at inilagay ang sisi kay Alex ng buo. Nabalitaan niya kalaunan na nakabili lang ng alahas si Alex dahil sa Thousand Miles conglomerate dahil sa pabor sa kanyang ama. Siya pa rin ang talunan na umasa sa mga assets kung tutuusin. Bakit ngayon siya matatakot sa kanya? Agad niyang sinabi ng malakas, Alex, bakit ka nandito? Walang kwenta kang talunan ng kapatid. Sinusubukan mo bang makakuha ng murang deal? Kakayanin mo pa ba sila? Walang ekspresyon si Alex. Anong alalahanin mo iyan? Sagot ni Chloe, syempre concern sa akin. Isa itong high class na lugar. Buong-buo kang umaasa sa iyong asawa para mabuhay kaya't isa kang walang kwentang talunan. Ang iyong presensya lamang ang nagpapabagsak sa amin. Wala kang karapatang pumunta dito. Napakalakas at mataas ang boses ni Chloe. Nagsimulang tumingin ang lahat kay Alex, mahinang nagchichismisan. Mukhang katamtaman ng lalaking ito, ngunit hindi ko inaasahan na kailangan niyang umasa sa kanyang asawa. Ito yata ang ibig sabihin ng mga tao sa Don't Judge a Book by its Cover. Tamad na tamad ang mga kabataan ngayon. Ang gusto lang nila ay isang meteoric rise, pero ang ginagawa lang nila ay huminto at umasa sa iba. Nagsalita ang katabi ni Chloe, honey, sino itong lalaking ito? Sino siya para sa'yo?
Nagpasya si Chloe na huwag banggitin na nakipaghiwalay si Alex sa kanya sa unibersidad. Kung isisiwalat niya yon, aaminin niyang hindi interesado si Alex sa kanya. Iyon ay magiging lubhang nakakahiya. Sa halip, sinabi niya, ang bastos na ito ay nagtantrum sa ospital. Wala siyang perang pambayad sa mga bayarin sa ospital, ngunit ginamit niya ang karahasan para makuha ang gusto niya. Sinampal niya pa ako. Ano? Tantrum. Hindi ito mukhang maganda. Tinamak ng lahat ang mga taong nagtantrum sa mga ospital. Nagsimula silang tumingin ng masama kay Alex. Huminga rin ang mamantika na asawa ni Chloe. Honey, maghintay ka lang. Maghihiganti ako para sa iyo. Mukha siyang mataas ang katayuan at nagmamadaling naglakad papunta sa amo ng tindahan. Sir, manager po ako ng Thousand Miles Conglomerate, Ryan Hunter. Ang taong ito ay walang iba kundi isang hamak na peste na nagdudulot ng pinsala sa ating lipunan. Pwede mo ba siyang paalisin? Bilang miyembro ng Thousand Miles Conglomerate, alam ni Ryan kung gaano kalakas ang kanyang titulo sa California. Ang boss ng tindahan kasama ang lahat ay nagsimulang magbigay ng kanilang paggalang kay Ryan, sinusubukang makuha ang kanyang mabuting panig. Gustong-gusto ni Chloe ang pakiramdam na ito ng higit na kahusayan. Ganito talaga ang gusto niya maging lalaki, isang taong iniidolo ng marami. Sumagot ang amo, Mr. Hunter. Hindi yun magiging problema. Mga lalaki, sipay ng pangit na peste na ito palabas ng tindahan. Kung maglakas loob siyang suwayan tayo, baliin ang kanyang mga paa. Ang amo ng tindahan ng stone gambling ay medyo mayaman. Ang lahat ng bagay sa kanyang tindahan ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon, kaya't siya ay kumuha din ng ilang mga bodyguard. Lahat sila ay mahuhusay na mandirigma at ang ilan ay naglingkod pa nga sa militar. Si Riri. Lumapit ang mga bodyguard kay Alex, mukhang bubuhitin siya at itatapon palabas ng tindahan. Si Waltz, na nakalayo saglit, ay agad na hamarang sa kanilang dinadaanan habang pinoprotektahan siya ng kanyang katawan. Kasama ko siya. Ngayon, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa kanya. Siya ay nagalit. How dare these people treat Alex like this? Parehong sinamba siya ni Godfather at Jar Surya. Handa din akong maging espesyal na alipin niya. How dare they bully him like this, threatening to throw him out? Napansin ni Chloe ang pulang damit ni Waltz, halatang naiinggit. Gusto rin niyang magsuot ng gayong mga damit, ngunit wala siyang katawan para dito. Oh, talo. Kaya nagpalit ka ng babae. Hindi kaya pinalayas ka ng asawa mo sa bahay. Marahil ay hindi mo matitiis na. Magpaalipin para sa mga sex, ha? Well, mabuti para sa iyo. Nakahanap ka ng ibang maaasahan. Anong ginagawa niya, ha? Nagtatrabaho ba siya sa isang nightclub? Sok. Kaya umaasa ka sa mga babae at ang isang ito ay kumikita sa pagpapasaya ng mga lalaki. Kayo ang OTP. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.